kultura. Ito ay ang wika. Alam naman natin na ang wika ang siyang ginagamit natin sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-komunikasyon. Bakit nga ba component ni kultura si wika? Dahil ang wika ay kaugnay ng kultura. Ibig sabihin, hindi maipaghiwalay ang kultura at wika sapagkat masasalamin ng kultura kung ano ang ginagamit ng wika ng isang lipunan. Sunod naman ay ang pagpapahalaga. Ibig sabihin ng po ito ay binibigyang importansya po natin ang ating mga kultura. Kung binibigyan po natin ng importansya ang ating kultura, ay mas nalilinaw o mas naipapalaganap pa ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag sinabi natin pagpapalaga, ito yung mga kultura na pwede maaaring maging mga masama at mabuti, ang mga tama at mali at maganda at hindi maganda. Halimbawa dyan ay ang kultura natin ng pagkakaroon ng crab mentality. Diba hindi mawawala sa ating mga Pinoy yan na kapag mayroon tayong nakitang mga umangat sa buhay ay hinahatak natin pababa o magsasabi tayo na hindi maganda sa kanila. Meron din tayo ng colonial mentality na tayo ay mas pinapahalagan pa natin yung sa iba na pagpos ay hindi natin mas minamahal yung sarili natin. So, yan yung mga kultura na hanggang ngayon ay nandito pa rin na ating dala-dala. At meron din mga magagandang kultura. Katulad na naman na ang mga Pilipino ay mayroon tayo yung close family ties. Ibig sabihin na tayo ay hindi malalayo sa ating mga pamilya na nagkakaisa, nandito pa rin, mayroon pa rin pagkakaisa sa isang pamilya. Ang sunod naman na component ay ang norms. Ang norms ay ito yung mga nakagisnan natin ng kultura. Halimbawa, ang pagmamano po, diba? Ito ay pagpapakita ng respeto sa ating mga nakakatanda. Yun ang mga components ni kultura. Ngayon, may dalawang saklaw ang kultura. Ito ang material culture at non-material culture. Pag sinabi natin material culture, ito yung mga kultura na ating nakahawakan. O ito yung mga bagay na ginagawa ng tao. Halimbawa dyan ay yung mga bahay, mga simbahan, mga monumento, gusali, sasakyan, at marami pang iba. Sa kabilang dako naman, ang non-material ay ito yung mga hindi nakahawakan. Katulad na lamang ng ating mga pag-iisip, mga paniniwala at mga ritual na siyang ginagawa natin.
doon sa inyong pinapakitang damit na inyong pinapakita. So, at ang pagre-respeto sa matanda, yung kagaya na lang ng pagmamano, yan ang mga norms natin. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin natin na